Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magkaawitan. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as an onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's evil land. A higher ground that I have found. Lord, plant my faith on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fear dismay. Those I may dwell are days abound. My prayer, my end is higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher ground that I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, to see that stars at me are heard. For finance forth the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and I shall sing by faith and living stable land. A higher ground that I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven I find. Lord, lead me on the higher ground. Lord, lead me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher ground that I have found. Lord, plant my faith on higher Okay, tayo po ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Brother Christian sa panalangin. Tayo lumuhod. Ayun po yung manalangin. Ama namin banal, ngayon po ay nagpapasalamat ngayong gabi sa aming pag-worship. Dinadalangin po namin. Nawa kami po ay bigyan ninyo ng karunungan, kalakasan na nagagaling sa inyo upang ang aming pagsasamba, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo harapan, Panginoon. Ingatan kami hanggang sa pagtatapos namin, Panginoon. Patawarin kami sa aming pagkakulang po ng asala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, Brother Samuel. Magandang gabi po. At magandang gabi sa ating lahat. At purihin natin ang ating pong Panginoon sa pagkakataong muli na ating pong magpakinggan ang kanyang mga salita. Sa ating pong worship ngayong gabi ay ating pong gagawing pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang pag-aaral po natin ngayon ay ang ating po itong pinamagatang kahalagahan ng pag-aaral o pagsasaliksik ng mga salita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may tanong, ay ating pong pag-aralan ngayon, may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong ng isang tanong at dalawang tanong kung ilan ang tanong gusto nyo. At ito po ang topic na ating pag-aralan ay yung pong kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Mayroong sinasabi ang Biblia o ang ating pong mga naunang mga patriarka at mga hari tulad ni King David sa mga awit na ang sabi niya doon
ang iyong mga salita, Panginoon, ay ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking mga landas o aking daanan. Ayon sa English nga, ayon sa English na, ano nga sa English yun? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayan, thy word is a lamp unto my feet and ano? A light, And the light unto my path. my path. So, ang iyong mga salita, O Lord, ay mga ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga daan. So, ito po ang ating pagtuunang pansin. Ngayon, mayroon po ba kayong tanong tungkol dito sa kahalagahan ng pag-aaral ng banal na kasulatan? Okay, ikaw nak, mayroon ka bang tanong? Opo. Anong tanong mo? Kung naghahanap po ako ng katotohanan, paano po natin pag-aaralan ang banal na kasulatan? Ayan, napakahalagang tanong yan dahil sa panahon ngayon ay talagang kailangan natin na matagpuan yung katotohanan dahil sa panahon nga natin marami po ang nagsasabi na nasa katotohanan pero mayroon kasing iniwan ang ating Panginoon na sabi nga niya doon sa Mateo 24 na ingatan ninyo ang inyong mga sarili na huwag kayong maligaw na ninuman. At ang sinabi pa niya doon sa Juan 17:17, basahin mo nga anak, Juan 17:17, ano ba ang sabi doon sa Juan 17:17, ano bang sabi ng ating Panginoon tungkol dito sa sinasabing pag-aaral ng salita ng Panginoon o pagsaliksik ng katotohanan. Pakibasa nga sa Juan 17:17, ano po bang sabi diyan? Kapag magsaliksik po tayo ng banal na kasulatan, ano po ba ang sinabi diyan mga kapatid? Baka banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ayon. So, kung tayo, ano nga ang tanong mo ulit? Ano nga Kung maghahanap ako ng katotohanan, paano natin pag-aaralan ang banal na kasulatan? Ayan. Kung maghanap ka ng katotohanan, paano natin pag-aaralan ang banal na kasulatan? May binabanggit si Isaiah doon sa tingnan natin nga, sa Isaiah 28:13, mayroon siyang binabanggit na kung tayo po ay mag-aaral ng banal na kasulatan, ito ang ating pamaraan at gagawin para matuntun natin ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus doon sa 17:17 ng Juan na kayo po ay pakabanalin sa katotohanan, ang salita ko ay katotohanan. So ano po bang sabi diyan Brother Christian? Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, at utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y magkagayon na mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. Ayun. So, doon daw sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mayroong tinatawag na utos at utos, bilin at bilin, at ano pa? Utos at utos, bilin at bilin, kaunti doon, kaunti dito. So, ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay, ang basihan nito ay yung pong bawat mga referensya sa pag-aaral. Halimbawa, hindi ka mag-steady sa isang aklat lamang. Halimbawa, si Juan nagsasabi na saliksikin ninyo ang banal na kasulatan dahil mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ano naman din ang sinasabi ni Pedro tungkol sa banal kasulatan? Ang sabi nga ni Pedro dito na ang banal na kasulatan ito ay hindi nagmumula sa mga hula o salita o ng mga sariling haka-haka ng tao. Ito ay nagmumula sa banal na espiritu. So, ibig sabihin, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi ka lamang mag-steady sa isang aklat. Ito po ay nangangailangan ng mga referensya o mga iba pang mga patutuo na ang sinabi nitong isang manunulat ay kanyang sinusuportahan. Yan po ang ibig sabihin. Kung gusto nating maghanap ng katotohanan o pag-aaral ng Biblia, ay kailangan hindi ka mag-steady sa isa lamang na aklat. Kailangan mayroon kang pag-aaralan na marami pang basihan o referensya na mga aklat. Ang aklat o ang Biblia ay mayroong 66 na mga libro. At ito po ay kailangan magkakatugma ang kanilang mga pahayag.
hindi magkakasalungat. So yun ang pinakamalaga sa tanong mo na kapag ka tayo, ano nga yung tanong mo ulit? Kapag nga tayo ay, Ay naghahanap ng katotohanan. ayan, kung naghahanap tayo ng katotohanan, papaano natin pag-aralan ang Biblia? So ano pa ang sabi dyan sa Buhat 17? Basahin mo nga, o Gawa 17, ano sabi dyan? Gawa 17:11. Kung tayo ay naghahanap ng katotohanan, ano po ba ang ating iba pang gagawin? So natin kanina na pag-alaman natin na kapag tayo naghahanap ng katotohanan, huwag tayong mag-stay sa isa lamang na aklat. Kailangan po ay, sabi nga doon, utos at utos, bilin at bilin, kukunti doon, kukunti doon. So ibig sabihin nun, makukuha ka doon ng mga supporting verse doon sa pag-aaral sa salita ng isang manunulat. Halimbawa, kay Juan, kay Isaiah, kay Pedro, kay Mateo. So kukuha ka doon. Kung ito ay magkakatugma ang kanilang mga pahayag, yun ay matutuklasan natin ang katotohanan. Hindi tayo mag-stay sa isa lamang na aklat. Okay, basa nga dyan. Anong kasunod? Gawa 17 verse 11. Oo, Gawa 17 verse 11. Ano sabi? Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap Yun. at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ayan, isa sa mga pamaraan upang matuklasan natin ang katotohanan o ang tanong mo kanina ay papaano kung nais mong matuklasan o makikita ang katotohanan, papaano mag-aral sa Biblia. So, siyempre, kailangan mong mag-aral araw-araw. Hindi yung kung makapakinig ka lang ngayon, tama na, o kaya sapat na sa iyo makapakinig lamang ng isang aklat at wala ka pang ibang hinahanap na reference para matuklasan mo yung katotohanan. Araw-arawin mo, saliksikin mo. Ang sabi nga ng sabi nga ng Panginoong Hesus sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan dahil dahil iniisip ninyo na kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ito'y nagpatotoo tungkol sa akin. Kaya ibig sabihin, yung salitang saliksikin ay napakahalaga sa pagtuklas o paghanap ng katotohanan. Yun po ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Okay? May tanong ka pa ba? Ako meron. Ikaw, meron? Anong tanong mo? Ano ang paalaala na binigay ng Diyos sa atin o sa pag-aaral ng banal na kasulatan? Paalala sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ay, siyempre, kailangan mo talaga dyan ay, una, humiling ka sa banal na espiritu para matutunan natin o maunawaan ang mga yung tawag nito, yung mga pahayag sa Biblia. Basahin mo nga ang 5:39, yung binasa ko na yan, binanggit ko na yan kanina. So, ang tanong mo ay, papaano, Ano ang paalaala ano ang ng Diyos paalala sa atin ng Diyos sa atin? na tungkol sa pag-aaral ng banal na kasulatan? Ayon, sige nga, basahin nga 5:39 ng Juan. Ang paalala ng Panginoon tungkol sa pag-aaral, yun ba yun? Paalala. So, ano ang paalala Na ng Diyos na ibinigay sa atin. na ibinigay ng Diyos sa atin tungkol sa Pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay nga, alamin nga natin sa 5:39 ba? Pakibasa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ayun. So, isa sa mga pinapaalala ng Panginoon dyan, kapag nagsasaliksik tayo o nag-aaral ng banal na kasulatan, ay yung pong pinaalala sa atin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, tama po ba na ito'y nagpapaalala sa atin na kapag tayo nag-aaral ng banal na kasulatan ay pinapaalala sa atin na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan? So sa madalit sabi ba o sa ibig bang sabihin o sa iba't pang mga salita o ibang pang pagkaunawa, kapag hindi tayo nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi natin maalala o malaman na mayroon palang buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon? Yun po ba ang ibig mong ipahiwatig sa iyong tanong?
Malamang ganun na nga, di ba? Na kapag hindi ka pala mapagsaliksik sa banal na kasulatan, maaring hindi mo maalala ay yung pangako ng Panginoon na mayroong buhay na walang hanggan, at isa pa, yung banal na kasulatan ay nagpatutuo tungkol sa ating Panginoon Jesus. Mayroon pa nga diyang sinasabi dyan na mapalad yung sa Ono 3 ng Revelation, pakibasa. Mayroong sinasabi dyan na mapalad yung pagbabasa. Yung ba yung sinabi mo kanina, pagbabasa? Pag-aaral. Pag-aaral. Siyempre, lahat naman nag-aaral, nagbabasa. Basa. So, wala namang nag-aaral na hindi nagbabasa. So, kasama talaga dyan ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Okay? So, ano ang sinasabi dyan sa Ono 3 ng mga pahayag? Mm. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula Mm. at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayun. So, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga nasusulat, sa mga hula, o sa mga hulang nasusulat doon dahil malapit na ang panahon. Ayan. So, mapalad. So, sa panahon natin ngayon, ay napakahalaga na gagawin nating ugali ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Bakit? Malapit na ang panahon, mapalad. Lalo na ngayon, malapit na nga, yung sinasabi nga ng banal na kasulatan, mapalad, malapit na ang panahon ng kawakasan. So sa panahon ng malapit na ang kawakasan ng sanlibutan, mapalad ang mga bumabasa. Bakit? Ayon nga doon sa sinabi ng Panginoon sa Juan 5:39, dahil sa pagsasaliksik natin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa nga kanina doon sa tawag nito sa yung Gawa 17:11, na kapag ikaw ay naghahanap ng katotohanan, araw-arawin mong saliksikin ang banal na kasulatan. Yun. Tapos, ano naman ang pakinabang natin sa araw-araw na pagbabasa ng kasulatan? Ayun. Ano ang ating mapakinabangan kapag araw-araw tayo magbabasa ng banal na kasulatan? Basahin mo nga sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17 yata. Okay, pakibasa kung ano ang pakinabang natin sa pagbabasa natin araw-araw ng banal na kasulatan. Okay, basa nga Anong makukuha natin doon? anong makukuha natin doon. Tama nga naman, mayroong advice, mayroong payo para sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ano nga daw? Ano sabi diyan sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17? 3 verse 16. 16. At walang pagtatalo. Timoteo yan. 3:16 First hanggang Timothy. 2 Timothy. 2 Second Timothy. Timothy 3:16 hanggang 17. Kaya mahalaga sa atin ngayon na ating bigyan diin itong pag-aaral ng banal na kasulatan. Dahil sa bawat mga verse na ating pong napakinggan ay nagbibigay paalala nga, tulad ng tanong mo kanina, ano daw ang paalala sa atin kapag tayo nagbabasa o nag-aaral ng Bible. Okay, anong sabi? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 17? Yun ang sabi. Tapos na, 17. So, ang tanong mo kanina ay kung ano ang ating mapakinabangan sa pagbabasa ng banal na kasulatan o pagbabasa na araw-araw ng banal na kasulatan. Number 1 yung binabasa, ano sinabi? Ang banal na kasulatan ay mapapakinabangan din naman. Anong ibig sabihin ng salitang mapapakinabangan? Yan yung pakinabang, benefits or makukuha natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Una, basa. Lahat din naman kinabangan sa pagtuturo, Pagtuturo, sa pagsansala, pagsansala. Anong ibig sabihin ng pagtuturo? Yung tuturuan tayo ng mabuti. Tuturuan din tayo pagkilala ng masama.
tuturuan din tayo papaano tayo humiwalay sa paggawa ng masama. Tuturuan din tayo ng pagdesisyon na tayo ay magiging mabuti na kanyang mga anak. Lahat ng turo nandyan sa Biblia ay ating mapakinabangan kung araw-araw nating babasahin. Ano pa ang nandyan? Kasunod? Pagsansala. Pagsansala. Anong ibig sabihin ng salitang pagsansala? Yung pong mga niisip natin na sa palagay natin ay mabuti, pero kung tayo ay laging nag-aaral ng banal na kasulatan, masansala siya. Ibig sabihin, ma-filter. Ibig sabihin, masala. Huwag natin munang magawa ang isang bagay dahil ito'y pinaprocess muna bago natin ito gawin kung ito'y mabuti ba o hindi mabuti. Dahil sa pag-aaral po natin ng Biblia, nasansala po ang mga bagay na hindi dapat gawin natin sa ating sarili. Mayroong magandang halimbawa dyan. Yung pong pagsasalita. Yung pumasok sa ating puso isipan na isang bagay na masama. Pero dahil ito'y alam natin na ang mga salitang ito ay masama, ay hindi natin agad nating bitawan o ating sabihin sa ating kapwa dahil ito'y ikakasama kapag kanyang marinig ang salitang ito. So yun yung ibig sabihin ng pagsansala. Ano pang kasunod? Pagsaway. Pagsaway, yun. So tayo ay matutong magsaway sa mga hindi mabuting gawain. Kasi yan ang turo ng banal na kasulatan. Ano pa? Siya ay katututo ng nasa katuwiran. Yan, ikatututo natin sa katuwiran. Ano pa? Yun lang. Yan lang. Upang ang tao ng Diyos ay Maging sakdal. maging sakdal. Yung pinakamahalaga doon, turuan tayo na tayo ay maging sakdal o maging banal. Ayan po ang ating mapakinabangan sa pag-aaral ng Biblia. Kaya tayo hindi natuto sa ating mga buhay, mga kaibigan at mga kapatid, kulang po tayo sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Iyon po ang dahilan na tayo po ay napapariwara sa buhay natin. Okay, wala na po bang tanong? Dito lang ba tayo magtatapos sa ating... Wala na. Okay, hanggang sa susunod, tayo may mag-closing song na. Ang awitin natin, anong awitin natin? Near to the heart of God. Near to the Heart of God. Anong page po niyan? Near to the Heart of God ay 321. Okay, ay 321. Sige, dugo. Tignan mo. Naghang. Nandito sa gilid.
muli tayo po ay dumako na sa ating pong closing prayer. Ang hilingan po nating manalangin ngayon ay si Mami. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Okay, tayo manalangin. Mahabagin at mapagmahal naming Diyos na sa mga langit. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat sa magandang pagkakataon at panahon na kami ay nakapag-worship sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami dahil nagkakatipon ang buong pamilya namin. Narito ang aming mga anak, si Samuel, si Christian, nakikinig sa pag-aaral ng Biblia na kung saan, Panginoon, ito ay pinakamahalaga para sa ating lahat. Salamat, O Diyos, na pinapatnubayan niyo po kami, tayong lahat, sa buong araw na lumipas. At ngayong gabi, salamat dahil taglay natin ang kalakasan sa ating pangangatawan. At taglay din po natin ang kasiyahan at kagalakan sa ating mga puso at isipan. Panginoon, kami po ay matulog na po. Hinihiling po namin sa inyo na maaari po ba na kami ay inyong patnubayan at gabayan sa oras ng aming pansamantalang pagtulog ngayong gabi. Maaari po ba na kami ay inyong ingatan, ipagkaloob sa amin ang magandang tulog at magandang gising sa kinabukasan. Higit sa lahat, Panginoon, maaari po ba na kami ay inyong patawarin sa lahat na naming mga kasalanang nagawa. Lihim man ito o hayag, Panginoon, nawa ay ipagpatawad niyo po, Panginoon, sa amin. At ganun din po ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Ay dinadalangin din po namin, alalahanin niyo po, Panginoon, ang kanilang kalagayan at ang kanilang, lalo na ang kanilang kalusugan, Panginoon. Nawa ay walang magkasakit isa man sa amin at sa kanila, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang kasamahan namin sa church, sa iba't ibang dako ng mundo, saan sila ngayon. Maaari po ba na alalahanin niyo, Panginoon, kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, maaari po ba, Panginoon, na idampi ninyo ang inyong mapagpalang kamay upang sila ay magsigaling. Salamat, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Be our